Bumagal pa sa 3.9% ang inflation sa bansa nitong Disyembre. Pero ang bigas, halos 20% ang ibinilis ng pagmahal. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit inaasahan ng dagsa ng mga mamimili nitong Disyembre dahil Kapaskuhan, bumagal pa rin ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo nitong Disyembre kumpara noong Nobyembre. 3.9% lang ang inflation rate, na lalong malayo kung ikukumpara sa 8.1% ng December 2022. Pero sa buong 2023, umabot pa rin sa 6% ang average inflation, mas mataas sa target na 2 to 4%. Kabilang sa bumagal ang pagmahal nitong Disyembre kumpara Nobyembre ang nasa kategoryang gasto sa bahay, tubig gripo, kuryente at petrolyo. Ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng kuryente na may negative 7.8% inflation. Mabagal na pagtaas ng presyo ng LPG na may 3.6% inflation at renta sa bahay na may 3.7% inflation. Pinabagal din ang pagmahal ng nasa kategoryang food and non-alcoholic beverage ng pagmura ng gulay, partikular ang repolyo. Nabalanse niyan ang pagmahal naman ng bigas, isda at ilang pagkain. Nagmahal ng 19.6% ang bigas nitong Disyembre, mas mabilis kumpara nitong Nobyembre. At ikalawang pinakamabilis noong 2023, kasunod ng rice inflation noong Marso. Nagmahal din ang gasto sa mga Pinoy sa transportasyon nitong Disyembre. Noong Nobyembre kasi, negative yan. Jeep and tricycle fare. So dito nag-contribute, tricycle fare in particular. Yung binanggit natin kanina na 3.9%, para sa lahat ng Pinoy yan. Pero kung isa sa alang-alang ang mga bilihin na tinatangkilik ng mga pinakamahihirap, lalabas na 5% ang minahal ng mga bilihin para sa kanila. Ibig sabihin, mas ramdam nila ang inflation kesa iba. Bumagal ba ang pagmahal ng bilihin dahil kumonti ang demand nitong Kapaskuhan? Sabi ng gobyerno, hindi naman ibig sabihin na konti yung consumption. Talagang may mga presyo na bumaba. May presyo din na tumaas, as I've said, yung bigas for one. Ikinatuwa ng Pangulo ang bumagal na pagmahal ng mga bilihin, sabay pangakong palalakasin ang programa sa agrikultura para manatiling abot kaya ang pagkain at ibang pangunahing bilihin. Makakatulong naman ayon sa National Economic Development Authority o NEDA ang Executive Order 50 ng Pangulo na nagpapanatili sa mababang taripa ng imported na bigas, pork at iba pa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.